Bibili ka ba ng Honda Airblade 160 ngayong taon? Alamin mo muna ang 5 pros and cons sa scooter na ito. Let's go! Roll intro! Kung ako ang tatanungin, para compact combination si Airblade ni Honda ADV at saka PCX 160. Di siya bulky tingnan at sa style is pasok na pasok siya sa panlasa. Ang presyo ng scooter na ito is nasa 121 to 125,000. Depende sa lokasyon ng pagbibilhan. And now, let us proceed sa 5 cons ng scooter na ito. Although some others may not treat this as an issue, pero para lang may idea kayo, kaya nilagay ko dito para aware kayo sa full build ng scooter na ito. Una is wala siyang gulay board or footboard. Importante din na merong footboard ang isang scooter kasi convenient siya, especially if madami kang nabibili ng mga stocks, pagkain or ano man. Madali mo na lang itong madadala sa tulong ng footboard, plus very convenient sa mga paa natin kasi mas nagagalaw natin ito, especially during long rides. Pangalawa, di naman talaga siya issue walang charging port sa harapan. Although meron naman itong USB charging port sa underseat, pero iba pa rin kasi kapag ang charging port is nasa harapan. Laking tulong na din, especially sa mga delivery riders natin na need nila naka-charge lagi ang kanilang phones for easy access. Pangatlo, no compartment pocket sa harapan. Depende siguro sa build ng scooter pero since wala din naman siyang charging ports na nakalagay, pero di lang naman kasi for charging purposes ang compartment pockets natin. Pwede siyang lagyan ng kahit anong bagay for easy access na din. Pang-apat, limited gas tank capacity. Meron lang itong 4.4 liters of gasoline. And I'm not sure sa technicalities kung bakit limited lang ang gas tank nito, but considering meron siyang 160cc engine, medyo bitin tayo sa part na yan, especially sa long rides. No problem naman kasi kung sa city lang, since madami namang gas stations na madadaanan, pero mas maganda sana kung nilakyan na nila 6 liters pwede na. Panglima at panghuling cons natin, matagtag na suspension. Not so comfortable especially sa long rides. Well, expected na matagtag talaga ito since nakatipikal ang shock na ginamit dito. But if may extra money kayo, palitan nyo lang para mas komportable yung rides ninyo. And now, let us proceed naman sa 5 pros sa motor na ito. Pinaka-una is naka-ABS na siya. Alam naman natin ang function ng ABS, but my point is sa presyong 121,000 to 125, naka-ABS ka na. Single channel nga lang pero napakalaking tulong ito for better stability and safety during sudden brakes. Pangalawa is ang kanyang keyless technology system. Mas convenient siya, mas safe at better security ang naipoprovide sa riders. Pangatlo, torquey ang scooter na ito. Of course, meron din itong power but technically speaking, meron itong 14.6 Nm sa mababang RPM pa lang na 6,500. Kaya expected na malakas na ito at di ka ipapahiya during ahon areas. Pangapat, this scooter is fuel efficient for a 160 category. Meron itong 47 km per liter according yan sa World Motorcycle Test Cycle Method. Laking tulong na yan especially sa mga delivery riders natin para mas makatipid pa sa gas. Panglima at panghuli, ang kanyang looks. I think majority sa inyo ay mag-agree sa akin kasi talagang ang angas niyang tingnan Again, for a 160cc category, hindi na siya bulky tingnan. Tamang-tama lang ang kanyang build at tingnan mo itsura sa harapan. It's very unique, even sa details ng fairings niya dito sa gilid And gusto ko ang design ng kulay niya. Majority is red. At yun yung 5 pros and cons para sa scooter na ito. Nasa sa inyo pa rin ang final say kung bibili nyo ang scooter na ito or hindi. But for me, type ang scooter na ito. Kayo ba, anong tingin nyo sa Honda Airblade 160 ngayon? Comment nyo nga. This is Joe Motology. Hanggang dito na lang ang vlog natin. Kita-kits sa susunod. Ride safe po sa ating lahat.